July 10 taong 2000, nagulantang ang buong Pilipinas nang maganap ang hindi inaasahang trahedya sa Payatas Dam site. Biglang gumuho ang mga gabundok na basurang doon ay nakatambak. Maraming pamilyang nawalan ng tirahan at higit pa doon, marami din ang nawalan ng mga mahal sa buhay. Ngunit sa gitna ng trahedyang ito, isang batang paslit na may malaking puso ang nagpamalas ng kabayanihan at pagmamahal sa kapwa. Isang munting anghel na handang ibuwis ang sariling buhay para sa iba. Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng buhay at kabayanihan ng munting bayani ng Payatas na si Vicente Enteng Tagle. Bago kami napunta sa Payatas, nakatira kami sa isang squatters area sa gitna ng Quezon City. Pero, nalaman ko lang na squatter pala kami nang isang araw may dumating na isang malaking traktora at giniba ang mga bahay namin. Ito nga palang pamilya ko. Si tatay, isang construction worker. Si nanay naman, isang labandera. Ang malokong si Kuya Ray. Si ate, na mas stricto pa kay nanay. Si Michelle. Si Mary Rose naman ang pinakamatalino pero pinakamakulit sa amin. Ako nga pala si Enteng. Pagdating namin sa Payatas, nakilala namin si Jason na naging best friend ko at ang mga magulang niya. Mabait sila sa amin. Lagi nagpapaluto ng ulam ang nanay ni Jason sa nanay ko. Tapos, binibigyan nila kami ng pagkain nila na niluto ni nanay para may makain din kami. Sa aming mga bata, parang Santa Claus si Sir Balse na isang polis at may-ari ng junk shop. Tuwing magbebenta kami sa junk shop niya, binibigyan niya kami ng candy at laruan. Anak ang tawag niya sa amin lahat. Wala kasi siyang mga anak. Si May, ang best friend natin Lovely. Lagi siya nagpo-practice kumanta dahil gusto niyang sumali sa singing contest sa TV. Mabait din ang pamilya ni May. Binibigyan nila kami ng mga pinaglumaang damit at gamit. At syempre, si Kikay, nakalaro at first love ko. Maganda siya at napakabait. Nagulat ako nung una kaming dumating sa Payatas kasi maganda pala dito. May mga bundok, maraming halaman, tsaka sariwa ang hangin. Pero isang araw, may biglang nagdating ang mga malalaking truck. Simula nun, nagbago na ang lahat. Dan. Agosto pa lang Hindi ba masyadong maaga pa yata para mamili ka ng regalo para sa mga bata? Mabuti na yung paunti-unti. Alam mo namang malapit na matapos yung project namin eh. Mababakante na naman ako. Sa Disyembre na nga lang nakakatanggap ng regalo ang mga bata eh. Ayaw kong sa Disyembre na to, wala silang matatanggap na regalo. Ikaw, ano bang gusto mong regalo? Huwag mo na kami isipin ng mga anak mo, Ting, ha?
Alam mo, isipin mo sarili mo. Kumikita pa naman ako kahit papano sa paglalabada tsaka sa pag-volunteer dyan sa daycare. Tsaka yung anak mong si Enteng, nag-aabot ng pera yan sa akin. Kahit pabarya-barya, okay lang yun. Dahil dyan sa pangangalahig niya, dyan sa dump site. Yan na nga ang delikado dyan eh. Nakakatakot yung dump site na yan. Nagpapatayan mga tao dyan. Nakakahiya dun sa mga tao dito sa atin. Dito lang sa lugar natin, yung mga anak natin lang dadampot ng mga basura. Baka isipin nilang pinababayaan ko sila. Ano ba, Ting? Alam naman lahat ng mga kapitbahay natin na inaasikaso mo kami ng mga anak mo. Tsaka natural lang na magtulungan tayo dahil pamilya tayo. Ba? Ito. Oh, Ito isipin natin, ha? muna Ito yung kalalaba ko lang yan eh. Tingnan mo, Ayun, Ayan, sira na. Yan, isipin mo, bumili ka ng bago mo sa Babalutan ko lang ng tape yan. Makapal mo ng swelas eh. Unahin na natin yung mga bata. Itago mo na yan, baka abutan pa nila. Yan mo yung sa ilalim. Payakap mo. Oo, yung sweet-sweet nila na yatay. Mary Rose, ka sa galing. Sweet, yung mga pinagsasabi mo dyan, nak. Alam mo, ikaw talaga, pag nagsalita ka, daig mo pa yung mga matatanda. Daig mo pa mga kapatid mo. Talaga naman po eh. Ako, honor. Sila, hindi. At pag nag-graduate na ako ng college, yayaman na tayo. Ang yabang mo ah. Totoo naman eh. Ako naman talagang pinakamatalino sa atin. Matalinong bulol. Alam mo, nak, grade 1 ka pa lang, pero college na yung mga pinagsasabi mo. Sandali. Pabayaan niyo si Mary Rose. Iba naman talaga si Mary Rose eh. Malay ninyo, baka siyang makaangat sa pamilya natin. Talaga po. Kaya nga po ako nag-aaral ng mabuti. Di tulad ni Kuya Ray, puro bagsak. Uy, huwag mo ko damay sa usapan dyan ha. Tama na yan, Ray, ha? Baka mag-away pa kayo magkapatid. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Bakit? Patay na naman yung relo ko eh. Ayaw kong manda. Maliit lang ang kinikita ni tatay sa construction. Kaya di tulad ng mga kapitbahay namin, kami lang ang pamilya na nangangalahig sa lugar namin. Sa iba, ang ibig sabihin ng rumble ay away. Sa payatas, pag sinabing rumble, ibig sabihin walang may-ari ng basura. Kaya kahit sino, pwede mangalahig. Yan na tinatapon agad doon, no? Di pa naman sila. Siguro alam nila na marami pang taong tulad natin ang nagugutom dito sa payatas. Hoy! Minsan, pag sinuswerte, may dumadating ng mga truck ng basura na may lamang tira-tirang pagkain galing sa mga restoran. Para sa iba, basura na yung mga tira-tirang yun.
Pero sa amin, hulog ng langit yon na pinagpipiesta namin. Gusto mo? Kaya mo! Gago ito ah. Ang lakas ng loob mo ah. Sino ba nagmamalaki mo ha? Ano bang gusto mo? Bakit? Sa inyo ba itong mga basurang to? Aba, baguhan pala itong lokong to eh. Hoy, nabili na namin lahat ng basurahan dito. Kaya hindi mo pwedeng pakialaman. Anong binili? Bakit? May may-ari ba yung mga basurang yan? Kaya nga lahat pwedeng mga laikay dito eh. Tapang mo ah. Sino pinagmamalaki mo? Hoy, mga tutoy. Gubayan nyo na ako ha at baka tamaan na kayo sa akin. Ha, Totoy? Ha? Totoy pala. Yung mga adik yun, di ba? Sila Buyok. Pero umalis tayo, baka madami pa tayo dyan. Kaya mo ka ba? Bakit kasi umuwi ka naglalakad eh? Ang lakas-lakas ng ulan. Kaya mo pabasa. Hayaan mo lang, mawawala ito. Titing. Ang taas ng lagnat mo eh. Natatakot na ako. Alis na muna ako, mangungutang muna ako ng gamot ha. Patong na. Utang natin. Nakakayan. Hindi na rin magpapabayad ng mga yan. Nakakaya. Pero naman tayo ng kaya. Kaya mo lang mawawala. Mawawala. Nay! Nay! Alis po muna ako. Nak, malakas ang ulan. Saan ka pupunta? Sandali lang po. Enteng! Hey! Sa aming magkakapatid, ako ang pinakamalakas at resistensya sa sakit. Kaya pag matindi ang pangangailangan, miski sa gitna ng gabi at di magandang panahon, nangangalayag ako. Minsan, inaabot pa nga ako ng madaling araw. Madalas ay may nagaganap na mga gulo at krimen sa lugar na tinitirahan ng pamilya ni Enteng. At dahil dito, sa murang edad ni Enteng, maagang namulat ang kanyang mga mata at isipan sa hirap ng buhay. Kaya naman ganoon na lamang katindi ang kagustuhan ni Enteng na makatulong sa kanyang pamilya. Sir Balse, 10 kilong bakal. Enteng, 10 kilong bakal ah. Enteng, parang puyat ka na naman ah. Magpahinga ka naman. Pumapasok ka pa ba sa klase? Opo, sir. Dapat lang, kasi kung hindi, magagalit ako sa iyo. Gusto ko lahat kayo dito na anak-anakan ko dito sa Tambakan, gusto ko makatapos kayo lahat ng pag-aaral. Kaya yung tutulad dyan, kay Johnny, hindi nakatapos ng elementary dahil sa katamaran. Tuloy, walang alam kung hindi maglasing. Tingnan mo. Nagkukunwaring magbasa ng dyaryo, hindi naman marunong magbasa. Anong hindi marunong magbasa? Oh. Sir Balse, may Ano? medal yata to noon. Medal? Ay, bakit baliktad ang dyaryo mo? Teng, kamusta na palang testing mo? Gumaling na ba? Ayos na po siya ngayon. Medyo magaling-galing na rin po. Meron akong vitamins dyan galing dun sa mga kapatid ko nasa States. Bigay mo ha, sabihin mo galing sa akin. Dahil baka isipin nun nagnakaw ka katulad ng mga ibang loko-loko dyan. Ha? Sabihin mo, kainin niya para bumalik ang lakas niya ha. Ito naman para sa mga kapatid mo. Nga pala, sabihin mo sa mga kapatid mo, mag-aral silang lahat. Lalo na yung si Ray. Minsan nakita kong bumabarkada dun sa mga adik, yung mga rugby boys. Lalo na kay Buyok. Ha? Tapos isa pa, sabihin mo dun kay Mary Rose, ang pinakamakulit mong kapatid, na bisitahin naman niya ako dito. At ipagmayabang niya sa akin yung mga grades niya para mabigyan ko siya ng premyo. Ha?
Johnny, abot mo nga yung vitamins para nasa tatay ni Enteng. Oh, ito. Ito, sabihin mo sa tatay mo, inumin ha, para mabilisan mo makabilis. Johnny! Ba't ayaw mo maglaro ng PlayStation? Ayoko. Inaasikaso ko yung mga dekorasyon natin para sa Christmas party. Oo nga pala, no? Papasko na nga pala. Teka, may regalo ka na ba kay Kikay? Ano naman re-regaluhan yun? Sus, kunyari ka pa. Eh, alam ko naman na crush mo yun eh. Naku, bata-bata pa natin, no? Sige ka, liligawan ko yun. Roman. Oy, Esting! Len, si Esting, oh. Halika, pare. Wag na. Sinusundo ko lang si Enteng. Baka nakaka-istorbo na eh. Ano po, hindi naman. Tapos na naman gumawa ng assignment tong si Jason eh. Ito nga pala yung pinaluto mo kay Mrs. Salamat ha. Len, kumuha ka. Ay, teka. Kumuha na ba kayo rito? Huwag na, nakakaya. Wag na. Pahingi nga nang lalagyan, Len, para mabigyan natin itong sina Esting. Wag na, pare. Wag na. Nakakaya naman. Okay, kami nga dapat magpasalamat sa'yo kasi wala nang oras itong si Len na makapagluto man lang eh. Sa Pasko nga pala, sa party natin, kanya-kanya na lang tayong dala ng makakain. Ha? Kung ano lang naman yung makakayanan, pare. Sige. Babawi kami sa Pasko, Roman. Alahanin yan. Enteng, halika na. Tama na yan, Ben. Tama na yan. Nakakaya. Dagdagan mo. Salamat ha. Salamat. Enteng, halika na. Huwag ka magkalala, hindi ko nililigawan si Kikay. Sige. Salamat ha. Len. Salamat sa Jason. Salamat, Esting. Wala na. Ayos naman tong tambakang ginawa natin para sa mga kinalaig natin, ano? Dali pa natin to sa bahay. Tay, ba't ayaw niyo pa ipabenta tong mga to? Oo nga, Tay. Ang dami, no? Ano bang pakialam nyo? Sa ayaw ibenta ni tatay eh. Okay, kailan ka sa usapan? Sabat ka na naman dyan. Inipon natin yan para sa Christmas party natin at sa Noche Buena. Kaya sa mga kapitbahay natin, sila na lang palaging nagbibigay sa atin. Ngayong Paskong ito, tayo naman magbibigay sa kanila. Balak namin ng nanay ninyo na magluto ng maraming pagkain para sa lahat. Wow, ibig sabihin tayong bida dito, Tay. Mary Rose, hindi tayo bida dito. Ginagawa lang natin to dahil tumatanaw tayo ng utang na loob sa mga tao, ha? Naiintindihan niyo ba yon, mga anak? Ang tatay at nanay, kung maiiwasan, ay tumanggap ng tulong sa iba. Kung tatanggap man sila, gumagawa sila ng paraang makabawi sa tumulong sa amin. Hindi daw kami dapat manimos. Dahil maski mahirap, dapat may dignidad pa rin daw kami. Kaya nung palapit na ang Pasko, wala kaming tigil sa pangangalaig para makabili kami ng ihanda sa Christmas party. Pero nang ibebenta na namin ang mga naipon namin, basta mga regalo ang natanggap namin. Wala natira sa mga inipon natin. Lahat ninakaw. Mga hayop talaga eh. Tay, ano yung Christmas party? Oo nga po, paano po tayo makakabili ng pagkain? Ano nang gagawin natin? Wala. Umuwi na lang tayo. Huwag na tayong pumunta sa Christmas party. Nakakaya na. Wala man lang tayong madadala. Tayo na. Masakit para sa amin ang nangyari. Pero sabi ng tatay, isipin na lang daw namin na kung sino man ang nagnakaw na nakalayig namin, mas matindi ang pangangailangan niya. Kaya wala man kaming handa nung Noche Buena, binigyan naman kami ng regalo ng tatay at nanay. Tsaka kahit walang handa, okay lang. Basta, pagkakasama kami. Uy, sombrero! Magagamit ka na pag mainit ang araw. Maraming salamat po. Walang anuman, Enteng. Pantalon! Magagamit ko sa eskwelahan to! Nay, tayo, salamat po! Sana kakasyanak. Wow, Pat! Magagamit ko to sa school. Salamat po, Tay. Salamat po, Tay. Wow! Duster! Naku, magagamit ka itong pantulog, Nay. Bagay sa'yo. Salamat. Wow, blouse!
Tapos magagamit ka sa pagsimba. Salamat po, Nay, Tay. Walang anuman, anak. Oh, sige, sandali. Ha? Meron pa tayong espesyal na panregalo dito. Ay. Para sa'yo. Nay, buksan niyo na. Nay, buksan niyo na, Nay. Sige na, Nay. Pati ako meron. Siyempre, special ka, Nay eh. Ganda. Magkano naman to? Magkano ginastos mo? Kuha ko yan sa hulugan. Tagal na. Bayad na yan. At isa pa, ako'y naiinis. Tuwing nagtatanong kami ng oras sa relo mo, tinatatak-tatak mo naman yung relo mo. Ganda, Oh, iligpit na ninyo lahat yan at Hindi. Teka lang. Meron pa. Hindi pa tapos. ano yan? Akin to? Oh! Saan kayo kumuha ng pambili nito? Kayo po may gawa yan tayo, pinag-ipunan namin. Nagbagan kami dyan, Napagod po Tay. ako dyan, Tay. Maski konti, galing po sa baon ko. Ako nagbalot! Ay, ganda. Maraming salamat. Maligayang Pasko sa inyo, mga anak. Merry Christmas po, Tay. Sandali lang, sandali. Sino kaya yan? Parang Sting, Merry Christmas! Abay, kanina ka pa namin hinihintay, di ba kapag simula ang party eh? Pare, pasensya na. Sting, nabalitaan namin yung nangyari. Kalimutan nyo na yun. Halika nga, eto. Sobra-sobra yung dinala namin yung pagkain. Hindi na kayo. Para dito na tayo mag-party sa harapan niyo. Halika na, Mga bata! Tumulong kayo sa paghahanda nitong pagkain. Sige na, pati ako, nagugutom na. Lovely! May dala kami karaoke. Magandaan tayo mamaya, ha? Halika na kayo. Kaya dito, naghihintay na si Kikay sa'yo. Pare, babawi sana kami, pero... Ay, naku, ayan ka na naman, pare. Ay, Paskong Pasko eh. Ang importante, magkakasama tayo. At ayan o, kumpleto o. Pwede na kayo mga bata. Lovely! Ito na nga, magkantahan na tayo. Ang ganda naman! Magaling talaga itong bata. Magaling ha? Oo. Naku, magkakapuri ng magulang. Pero alam nyo, kahit anong mangyari, pagtatapusin ko itong anak ko, kahit pa makuba ako sa kapapasada. Hoy, mga bata! Ito, lahat kayo merong regalo dyan. Regalo, ayan. Ako po, sir, dapat special, ha? Siyempre! Pag sa'yo, special. Dahil kapag hindi, Okay na lang. Uy, ano to? Sandali lang. Tulungan mo ako. Uy, ang cute naman! Thank you, ah! Thank you. Ang ganda talaga, promise. Saan yun ang galing? Enteng. Uy! May regalo si Enteng kay Kikay! Ano ba? Aler! No! Si Enteng po, nililigawan na po yung anak niya po. Ano? Hindi po! Hindi mo totoo! Maski mahirap ang buhay namin sa payatas, masaya naman, lalo na pag Pasko. Kasi parang isang malaking pamilya kami magkakapit-bahay. Kaya lang, lahat yon magbabago. Ilang araw na itong ulan na ito, ah. Hindi na tayo nakakapangangalahig.
may bigas pa ba tayo dyan? Wala na. Nasaid na kami ng tanghali. Oh. Teng, nak, saan ka pupunta? Nangangalay ko. Ano ka ba? Delikado sa taas. Bubuhay mga basura eh. Tsaka narinig ko may nahulog ng bata. Hindi na nakita. Pare Esing! Bakit? Oh! Bahala! Banda dito! Oh! Di mo ba kayo liligas? Medyo delikado na Bakit? kayo, Linda. Lumigas na kayo! Mga anak, bilisan niyo na! Lumigas na kayo, pare! Anak, bilisan niyo na! Dali, dali! Ay, ayan. Game over na ako. Oh, ikaw naman, oh. Uy, suot mo pala yung bracelet na bigay ko sa'yo. Lagi ka mang suot ko, eh. Cute, di ba? Ano yun, Enting? Bagaman hindi lubusang nauunawaan ni Enteng ang nagaganap, batid ng murang isipan niya ang dapat niyang gawin. Mas nanaig kay Enteng ang malasakit at pagmamahal niya sa kanyang pamilya kaysa sa taranta at takot na kanya ring nadarama. Sa halip na tumakas at iligtas ang sarili, pinili ni Enteng na hanapin si Kikay sa kabila ng panganib.
hindi ininda ang sariling panganib at pagod. Nang mailigtas ni Enteng si Kikay, hindi pa rin siya tumigil sa paghuhukay ng basura hanggat hindi nahahanap ang nawawalang kapatid na si Mary Rose. Hindi yan! Hindi yan ang, hindi yan ang kapatid ninyo! Papasukin niyo kami! Andyan yung bahay namin! Andyan yung anak ko! Huwag ko kayo makakala. Hindi ko kami titigil. Ang hindi namin sila nakikita. Andyan! Andyan yung anak ko! Andyan yung anak namin! Hindi nyo muna yung mga anak nyo sa lugar. Papasukin niyo kami! Tutulong kami! Tutulong kami! Tutulong kami sa kukay! Andyan yung anak ko! Papasukin niyo kami! Papasukin niyo kami! Andyan yung anak ko! Dalawang araw nang lumipas. Pero, hindi pa rin namin makita si Mary Rose. Lahat sinasabi na patay na daw siya. Pero ang tatay ng nanay, pinagdarasal pa rin na sana buhay siya. Mahuhulaan mo ba kung sino ang nagsabi ng magpakailanman ngayong gabi? Sagot na at maging isa sa 3 mananalo ng tigsa 10,000 piso. Text MKM, letra ng sagot at ipadala sa 4627 or 2364. Sagot lang ng sagot at pwede ka ring manalo ng 30,000 pesos sa grand draw. Kaya ba? Sana nga, anak. Sana nga. Anak ko. Kawawa naman si Mary. May awang Diyos. Madya, may awang Diyos. Si Mary Rose.
hindi pala lahat ng dasal sinasagot ng Diyos. Noong una, ayaw kong sisihin ng Diyos. Pero pag mahal mo palang namatay sa isang aksidente na hindi mo maintindihan kung bakit nangyari, magagalit ka rin pala sa Kanya. Pero iniisip ko na lang, siguro lahat may dahilan kung bakit niya ginagawa. Dahil sa trahedyang nangyari, hindi makapaniwala ang karamihan sa mga mangangalahig sa payatas na ang basurang bumubuhay sa kanila ang siya ring kikitil sa buhay ng marami sa kanila. Mahigit 200 katawang namatay at ang mga naiwang kaanak na mga pumanaw ay napilitang lisanin ng lugar na minsang kanila'y naging tahanan. Nasa Kasiglahan Village po tayo, mga ma'am at sir. Relocation site po ito ng gobyerno. At kung gugustuhin po ninyo, ay maaaring dito na po kayo tumira. May mga na-assign pong mga bahay sa bawat pamilya. Katunayan po, hawak ko na po ang susi ng bawat bahay. Sasabihin ko lang po kung sino ang pamilyang may-ari nito. Ano po? Ernesto Bolado, Block 1, Lot 1. Magkakadikit pa rin kami magkakapitbahay sa lugar na nilipatan namin. Maayos tumira dito, pero mahirap kasi malayo. Pero ang mas mahirap, kahit nakalipat na kami, naaalala pa din namin ang nangyari. Kahit tapos na, masakit pa din kasi nawalan kami ng bahay at ng mga mahal sa buhay. Pero ang hindi nawala, yung pagkakaisa namin sa payatas. Kikay! Kikay! Pansinin mo naman ako. Kikay, labas ka naman dito. Ano yun? Tulungan mo naman ako magdekorasyon para sa Christmas party. Tulad nung dati sa payatas. Wala na tayo sa payatas, Enteng. Wala nang Christmas party at wala na rin ang nanay ko! Kamusta ka na? Galing ako sa puntod ni Mama at Papa. Saan ka nakatira ngayon? Sa mga tito ko. Inampunan nila ako. Malayo yung bahay nila dito. Kaya ako pumunta dito para magpaalam. Dahil baka paminsan-minsan na lang tayo magkita. Dahil malayo talaga yung bahay nila dito. Oo ba? Pero best friends pa rin tayo, ha? Oo nga pala. Pag sinagot ka na ni Kikay, sabihin mo sa akin, ha? Puro biro ka talaga. Sige, sa Pasko, punta ka dito, ha? May Christmas party ulit tayo. Sige. Pero dapat, girlfriend mo na si Kikay noon. Loko-loko ka talaga. Pero best friends pa rin tayo kahit malayo na ako. Ha? Oo naman. Pagpakailanman. Alam. Sa Pasko, ha? Pasko, dito tayo.
Nahulaan mo ba kung sino ang nagsabi ng magpakailanman ngayong gabi? Sagot na at maging isa sa 3 mananalo ng tig sa 10,000 piso. Text MKM, letra ng sagot at ipadala sa 4627 or 2364. Sagot lang ng sagot at pwede ka ring manalo ng 30,000 pesos sa Sir. Anteng, padalaw ka. Kamusta na bang mga anak ko? Ayos lang po kami, sir. Oh, ano bang sa atin, anak? Di ba po magpapasko na? Makakahingi lang po sana ako ng konting pera pan-dekorasyon po sa Christmas party. Tulad po nung nakaraang taon. Anteng, palagay ko hindi pa tamang mag-Christmas party tayo. Bakit po? Dahil masakit pa yung nangyari. Maraming alaala na gustong makalimutan ng maraming tao. Naintindihan mo yun, di ba? Ito. Bigyan mo sa nanay mo, sabihin mo galing sa akin. Idagdag ka mo sa Noche Buena. Tapos, sabihin mo nga pala dun sa mga kapatid mo, lalawin naman ako. Ha? Sige po. Maraming salamat po. Siya nga po pala, pag po wala kayong gagawin sa disperas ng Pasko, punta po kayo sa amin, ha? May Christmas party po tayo doon. Enteng. Po? Ano yung nababalitaan ko sa mga kapitbahay? Na iniimbita mo raw sila para sa Christmas party. Opo. Taon-taon naman po yun, di ba? Tsaka, wala kasi nag-aayos ngayon eh. Kaya, ako na po yung gumawa. Walang Christmas party na magaganap. Hindi po, Nay. Tuloy po yung Christmas party. Ayun po, kumpleto na yung dekorasyon. Tsaka yung Christmas lights, ayos na. Pwede nang sumindi. Walang Christmas party na magaganap. Itigil mo yung ginagawa mo. Eh, huwag kayong mag-alala. Kumpleto na yung gastusin natin. Binigyan ako ng pera ni Sir Balse para dun sa Noche Buena natin. Tsaka, darating pa si Jason. Ayos yun, magkakasama na kami. Masaya na ulit yung Christmas party. Tumigil ka, Enteng. Hindi, Nay. Madami pagkain. Tapos si Sir Balse magdadala pa ng maraming regalo. Hindi, nandun pa nga si Jason eh. Tapos nandun pa yung iba kong mga kalaro. Walang Christmas Tapos yung mga kasama niyo, Nay. Walang Christmas party Tapos yung mga kaklase ko. Walang Christmas party Marami. magaganap. Walang Christmas party magaganap. Sabi ko walang Christmas party magaganap. Bakit ba sinasaktan mo ako? Bakit ba tinutuloy mo yung sakit na nararamdaman ko? Walang Christmas party magaganap. Walang Christmas party magaganap. Walang Christmas party magaganap. Walang Christmas party magaganap. Kahit ilang Christmas party pa, wala sa anak natin. Ayoko na ng Christmas party. Ayoko na. Walang Christmas party. Walang Christmas party. Hindi mahirap unawain kung bakit tila nawala ng gana ang lahat na ipagdiwang ang nalalapit na Pasko. Dahil sa hirap na kanilang tinatamasa at puot na nararamdaman, naglaho ang pananabik nila sa Pasko at napalitan ng pagkabagot at kawalan ng pag-asa. Subalit na natiling kakaiba si Enteng. Sa kanyang puso, buhay pa rin ang diwa ng Pasko.
Sky. Merry Christmas. Merry Christmas din. Mahuhulaan mo ba kung sino ang nagsabi ng magpakailanman ngayong gabi? Sagot na at maging isa sa 3 mananalo ng tigsa 10,000 piso. Text MKM, letra ng sagot at ipadala sa 4627 or 2364. Sagot lang ng sagot at pwede ka ring manalo ng 30,000 pesos sa Grand Draw. Sa kasalukuyan, iba't ibang proyekto ang sinasagawa ng pamahalaan ng Quezon City sa tulong ng ilang NGOs sa Payatas. Ang bahaging ito ng Payatas ang ngayon tinatawag na Luntiang Berde, kung saan isang nursery o taniman ang kasalukuyang itinatayo. Bukod pa riyan, isang bagong gas power plant na magsusupply ng kuryente sa bahaging ito ng Payatas. Ang minsay pinangyarihan ng trahedya, ngayon isang tahanan na ng pag-asa. Enteng, ako'y nagagalak na makilala ka. Ikaw na tinaguri ang bayani ng Payatas. Biruin mo yan, Rose, ang anak mo daw ay bayani. Ano ba feeling ng magulang na merong ganyang anak?
Proud po ako sa anak ko. Anong ginagawa ni Enteng sa loob ng bahay? Nag-aalaga. Siyang taga-alaga ng kapatid. Oo, tapos naghuhugas po siya ng plato sa gabi. Ang pinagkanan ninyo, siya rin taga-hugas. Oo. Aba, may mga toka ka na pala. Ano ang naisip mo noon, Enteng? Nung nakita mong eto na, talagang ililibing kayo ng buhay ng basura. Kinakabahan po ako kasi sigurado pong wala pong liligtas doon eh. Naligtas lang po ako dahil sa Panginoon po. Bakit si Panginoon ang sinasabi mong nagpaligtas sa'yo? Nilagyan niya po ang space doon sa ilalim para makahinga po ako tsaka makalabas po ako doon. Enteng, ano ang pakiramdam ng gano'n na ikaw nakapagligtas ka ng isang kaibigan mo, subalit ang isang kapatid mo hindi naman nakaligtas? Hindi ko po alam na ganun po mangyayari kasi malayo na po yun eh. Malayo na po kami doon eh. Masakit ba yun nung nakita mo yung kapatid mo? Siyempre po. Napaiyak ka? Wala po basta umiiyak lang po ako na nawalan po ako ng kapatid. Ano pa bang mga ibang mga pagkakataon na naipakita niya yung kanyang talagang matulungin siya? Sa anong mga paraan, Enteng? Yung pagkalipat po namin doon sa nagtitinda po akong pandesal. Tapos sumunod yun yung nagtinda po ako ng ice cream. Pero nag-aaral po siya. Nag-aaral po ako. Paano school mo? Pag wala pong pasok. Tapos minsan po pagka umaga. Ganun po. Nagbibigay naman sa'yo. Oo. Nag-aabot din sa'yo. Oo, inaabot niya sa akin. Mama, tago mo yan kasi pangbaong ko. Pang-project niya. Lumipat na kayo sa Montalban, di ba? Kamusta naman ang buhay doon? Mas gusto ko po ang buhay sa Kasilang kasi mas marami na po akong kaibigan doon. Kasi yung mga kaibigan ko po wala na. Para sa iyo, Rose, alin ang mas magandang buhay ngayon? Sa Montalban o nung panahon pa nang nasa Payatas kayo? Sa Montalban po. Mas mainam na doon? Oo, kasi may bahay na po na maayos. Talagang magiging sayo. Malapit din yung paaralan doon. Kakapag-aral po talaga sila. Lahat kahit halimbawa. Saka nakakapaghanap buhay din po ako. Pag halimbawa walang trabaho yung asawa ko. Anong gusto mo sanang maging? Computer po. Gusto mong matuto mag-computer at yun ang gagawin mong hanap buhay. Ano naman ang pangarap mo sa pamilya mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko po. Sana rin po makapagtapos sila ng pag-aaral. Para po makatulong din po. Kasi mahirap po maghanap ng trabaho. Wala pong makahanap ng trabaho pag hindi ka po nakatapos. Ito magandang pagkakataon. Bilang maagang pamasko sa inyo, ang magpakailanman sa tulong ng Ladies' Choice, may handog sa inyong Kabuhayan Showcase. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, magkakaroon kayo ng pagkakakitaan ninyo. Mapagkukunan ng pamilya, ng pantustos, sa pang-araw-araw na buhay at sa pag-aaral ng mga bata. Kasi naisa na namin na sa kabayanihan ng anak mo, sa napakagandang ipinakita niya. Naisa na namin na ang lahat ng bata maging katulad niya, matulungin sa kapwa. At sana nais namin din na bigyan din kayo ng pag-asa. Lalo na mga bata, may pag-asa na kung ano talagang gusto mo, Enteng, gusto mo makapagtapos ng kolehiyo, sa pamagitan sana ng showcase na ito, na kabuhayan, talagang maisakatuparan mo ang iyong pangarap. Kaya Rose, ito ang iyong certificate ng iyong kabuhayan package. At sabay, nagme-Merry Christmas kami sa inyo. At sabay kami nagpapasalamat na ang iyong buhay, Enteng, o yung bahagi na yun ng buhay mo, ang kabayanihan mo, pinahintulutan mong gamitin ng magpakailanman para magsilbing gabay at inspirasyon din sa mga kabataan na katulad mo. Thank you very much. Rose, maraming salamat din sa iyo. Papasalamat nga po pala ako sa Ladies' Choice para sa kabuhayan namin at sa inyo rin po, at sa GMA, sa magpakailanman. Tsaka sa mga teacher ko po, kahit makulit po ako, tinagaan po nila ako. Thank you very much. Bahagi ng gulong ng buhay ang mga pangyayaring nagdudulot ng labis-labis na sakit at kalungkutan. Subalit laging may pag-asang pumapawi sa ating lungkot sa panahon ng unos. Isa na riyan si Enteng. Ngayong panahon ng Pasko, naway maging magandang halimbawa sa atin si Enteng na bukod sa isang tunay na bayani dahil sa ipinamalas niyang katapangan at malasakit sa kapwa, ay simbolo din ng pag-asa at pagmamahal. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon,
bukas at magpakailanman. Yan ang aking dalangin, magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong